Magandang araw sa ating lahat. Welcome back, Rampage Moto Vlog. So, ngayon may nakikita kong video tungkol sa proclamation ni Senator Bato at saka si Senator Marcolita. Idol natin yan, no? Yun ang dapat talagang sa Senado. Ngayon, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa, tapos panoorin natin, tapos kung komentaryo tayo. Komentaryo lang to, walang komentaryo sa totoong nangyari. Anong nagustuhan natin o hindi. Kayo, pwede din kayo magkomentaryo. Wala mong bawal sa komentaryo. So, ngayon, din tayo magpatumpik-tumpik pa. So, bago nga pala mag-umpisa, bago natin ipagpatuloy, gusto ko sana magpasalamat sa mga sumusuporta sa channel natin, Rampage Moto Vlog. So, ngayon, dahil medyo mainit pa yung mga bangayan ng mga politiko, no? Na sinong tama, sinong mali. So, yung kinukuha nating mga videos, dito muna tayo sa politics. Di pa rin tayo kasi nagkaroon ng free time para mamasyal, mag-moto vlog, kaya ito ngayon. Tsaka maganda kasi ito para maihatid natin sa mga kababayan natin kung anong nangyayari sa bansa natin. So ngayon, tungkol to sa proclamation ng mga senador. Tatlong senador na idol natin dito. Dalawa lang muna ipapakita natin. Komentaryo tayo pagkatapos. At sana'y maintindihan nyo kung ano yung tama o ano yung mali. Ano ibig sabihin at anong hindi ibig sabihin. So, hindi na tayo magtatagal. Saka pala, sa mga nanonood dyan na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. No? Malaking bagay na yan sa channel natin. Okay, let's go. Ito, panoorin natin si Congressman Marcolita. Mga minamahal kong mga kababayan, sa ngalan po ng aking pamilya, ako taus-puso pong nagpapasalamat sa natatanging pagtitiwala na ipinagkaloob ninyo sa akin at sa pagkakataong makapaglingkod bilang isang senador ng ating bansa. Ang tagumpay na aking nakamit ay tagumpay po nating lahat. Akin po, ito ay tagumpay na rin ng pag-iral ng demokrasya sa ating bansa. Isang panibagong yugto na nangangailangan ng nagkakaisang pagkilos para sa kabutihan ng ating bansa. Ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang katuparan ng isang karangalan na iginawad sa akin. Higit sa lahat, ito po ay sumasagisag sa isang mahalaga ngunit mabigat na pananagutan. Ang paglilingkod ng buong katapatan. Pagsisikapan ko po ito ay aking balikatin hanggang sa aking mapatunayan sa inyong lahat na ako po ay karapat-dapat sa iginawad ninyong pagtitiwala. Ang kailangan po natin ngayon ay pagtutulungan, hindi hidwaan. Ang kailangan po natin ay hindi paligsahan ng akusasyon
kung hindi paghanap at pagtuklas ng mabisang pamamaraan tungo sa kaunlaran. Ang 6 na taon na ibinigay po ninyo sa akin ay hindi tungkol sa paggamit ng kapangyarihan, kundi sa pangingibabaw ng tapat na paglilingkod na inaasahan at inaasam ng ating mga kababayan. Hindi po ito tungkol sa pansariling kapakinabangan, kung hindi ito ay sa kapakanan at interes ng bawat isang Pilipino. Maraming salamat, Chairman George. At sa buong kawani at mga opisyalis ng Komisyon ng Halalan. Maraming salamat po sa sakripisyo ng aking pamilya. Magandang hapon po sa ating lahat. Maganda yung message niya kasi napakabait kasi to, tapos walang bahid na politika yung ano niya kasi, yung habol kasi niya, no? Kapayapaan, yung habol niya, kaunlaran, saka magkakaintindihan at magtulong-tulong para sa kaunlaran. Ayun ang maganda kay Senator Marcolita. Kasi talagang pinaglaban niya ang tama kung anong dapat para sa bayan. So, maganda. At ako'y magsasabi na para sa mga taong bumuboto kay Senator Marcolita, hindi kayo nagkakamali. Maraming salamat. Idol ko to. Ito, susunod. Tingnan natin si Senator Bato. Okay. Senator. Ladies and gentlemen, good afternoon. First of all, I would like to congratulate the COMELEC for a job well done. A very successful 2025 midterm elections. Pakiusap ko lang, Chairman George, na sana hindi na maulit yung natulog ako ng alauna ng gabi. 20 million na yung boto ko. Paggising ko sa umaga, naging 16 million. Sabi ko, ninakawan ata ako ng 4 million votes . Pero you explained it properly, you explained it professionally, so maraming salamat for that clarification. I would also like to congratulate my Duterte PDP party mates for fighting a good fight. Marami akong natutunan sa inyo. Philip Salvador, JB Bundok, JB Hinlo, Raul Lambino, Vic Rodriguez, Doc Maritis Mata, and Pastor Apollo Kibuloy. Natutunan ko sa inyo na pwede pala tayong mahalin ng taong bayan kahit wala tayong daladalang ayuda. Thank you for giving me that lesson. And also I would like to congratulate my guerrilla warfare campaign team. Nasama-sama ko palagi kahit saan ako nakakarating. Kahit na ng weather, andyan sila. Hindi ko iniwan. Maraming salamat sa inyo. I would also like to thank yung more than 20.7 million Filipinos na patuloy naniniwala at sumusuporta sa akin. Alam ko po, yung botong binigay nyo sa akin, yun po ay protest vote sa kinahinatnan ng ating dating Pangulong Duterte. Kaya nasaan ka man ngayon, President Duterte, sir, I dedicate this victory to you. Maraming salamat po. At kay Vice President BP Sara, maraming salamat sa iyong patuloy na encouragement and motivation na binibigay sa amin. Thank you for the inspiration. At sa lahat ng Pilipino
ako po'y magsasabi na hindi ko po kayo bibiguin. Itaga nyo sa bato. Maraming salamat. So ito, no? Komentaryo natin una, yung sinabi niya sa Kumilik na umabot na ng 20 million yung votes niya, natulog siya, paggising niya, 16 million na lang. Ito, komentaryo lang, no? Hindi naman tayo nagmamagaling-magaling ng komentaryo ko lang to, no? Na paano nangyari yun? Na bumaba, wala namang taong, hindi naman, transmit lang yun di ba? Galing sa kung saan, papasok doon, transmit lang yan. Kung ano yung papasok, walang nakahawak sa keyboard. Okay sana kung pindutin mo isa, dalawa, tatlo, apat, ayun, pindutin mo 1,000, ganun. Pero wala, transmit lang yun. Galing sa ibang machine, diretso size. Bakit siya nagkaroon ng bawas? Tapos iwan ko, binalikan. So, anong masasabi nyo? Ayun na, ang dapat nating isipin. Ito, anong komentaryo nyo? Sa inyo yan. Ito yung komentaryo ko. Walang humahawak sa keyboard para pindutin. Transmit na yan. Galing sa isang machine, papunta ng ibang machine. Ayan na lang yun. Pangalawa, yung sinabi na harap-harapan yun, masakit yun. Totoo yan. Ito, komentaryo lang to ha. Huwag kayong magalit. May karapatan tayo magsalita. Yung sinabi niya na pwede pala tayong mahalin ng taong bayan kahit walang ayuda. Ayan, tumpak yan. Kasi ako, no? Ito lang masasabi ko. Kasi yung ayuda kasi, ginawa nilang pang vote buying. Naging legalized na yung bilihan. No? Kunwari, ayuda, pero pinapalabas, ano tayo, kung talagang malinis ang hangarin natin, huwag nating payagan yung ayuda-ayuda niyan sa panahon ng eleksyon, lalo na sa campaign election period. Pagpasok ng election period, wala na. Yun lang ang opinion ko. Yun ang komentaryo ko. Dapat pagpasok ng election period, wala nang ayuda. Bakit yun? Harap-harapan, wala. Di ba? Malalim yung sinasabi ni Senator Bato. Pero totoo yun. Totoo yun. So, saludo sa iyo, Senator Bato. Tama yung ginawa ng taong bayan. Iboboto natin si Senator Bato at patuloy natin susubukan. Ito pala, hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Ako ay isang Duterte supporters. Hindi tayo dahil tumitingin kasi tayo, no? Ako tumitingin ako, hindi naman tayo bias, wala. Ang tinitingnan kasi natin, lalo na ako, ang tinitingnan ko, yung talagang may pakinabang sa bayan. Kaya ako, solid Duterte ako. Kasi maraming nakinabang yung pinagagawa dati, yung siya pa nakaupo. Huwag na tayong magmangan. Talagang ang laking impact sa ginawa niya. Kahit sinong magsasabi, kahit sinong gusto lang ng pagtakpan, naging tahimik ang bansa natin dahil kay Digong. So, hanggang dito lang muna. Sa susunod kong video, siparit ko na lang yung kay Senator Bato. So, maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel natin, Rampage Motovlog. At maraming salamat sa mga DDEs, vloggers,
DDS supporters, lahat ng DDS, patuloy tayong susuporta at susuporta pa kay Tatay Digong at kay BP Sara. Hindi lang kay idol natin, no? Nahanap natin ang kapayapaan ng bansa natin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat.